pag-usapan naman natin ngayon mga boss, no, itong paglalagay ng eksaktong sukat, no. This time, no, sa line, sa polyline, sa multiline, no. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, wag niyo po muna palang kalimutang pindutin yung subscribe, no. Pero isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung paglagay ng eksaktong sukat sa line muna, no. Yung ilalagay nating sukat sa line, etong tinatawag na polar coordinates method, no? Etong polar coordinates method, merong angle na sinusunod ito, no? So, ito yon, lapitan ko lang ito, no? So, yung angle na sinusunod niyan, kung nandito yung point natin to the right, straight yan, no? Zero angle yon, no? Kung pataas naman yung line na gagawin natin, 90 degrees yung angle niya. To the left naman, straight siya is 180 degrees. Kung pababa yung line natin is 270 degrees, no? So, ito yon, counterclockwise from 0 to 360 degrees pwedeng gawin, no? Yung line using polar coordinates, no? Halimbawa, gawa tayo ng line using polar coordinates, magla-line tayo. Pindutin ko lang yung line o kaya pwede nating i-type yung L, no? Yan yung shortcut command ng line. Tapos click tayo. Ngayon kung yung line natin gusto natin magmula rito, gusto natin gawin na 45 degrees, pwede nating i-type, pindutin natin yung shift, tapos pindutin natin yung at. Ito yon, no? Tapos ilagay natin yung haba ng line na gusto natin, no? Halimbawa ang haba ng line 8 meters, tatype natin doon. Yung angle sign, ito yung shift, pindutin natin yung less than, ito yon, no? Tapos 45 degrees, type natin 45, then enter. So ito yon, no? So check natin. Gawa lang ako ng line dito sa baba. Tapos lagyan natin ng dimension, subukan natin, no? Para malagyan ng dimension ito, check natin na meron tayong dimension aligned, no? Ito yon, no? 8 meters yon. Tapos sa angle naman, hanapin natin yung angle dito, no? Dimension angular, select ko lang ito at saka ito. So ito yung 45 degrees, no? So tama yung ginawa natin, no, ng polar coordinates. Halimbawa, gagawa naman ako ng ibang haba ng line na ang angle naman niya is 30 degrees. So kuha muna ako ng ibang kulay. So click ko lang uli yung line, click. O, gaya na sinabi ko na kanina, tatype natin yung pag nakapag-click na tayo, type natin yung shift tapos yung at, no? Itatype natin kung ano yung haba. O kunwari 5 meters, ang angle niya is 30 degrees. Shift tapos pindutin natin yung less than, no? Tapos ang angle niya is 30, o tatype natin yung 30. Tapos enter. Ito yung 5 meters na ang haba niya is 30 degrees, no? O, lagyan ko lang ng line dito para ma-check natin yung angle niya, no? Kung tama, no? So merong angle, se-select natin ito, tsaka ito. Ito yung 30 degrees, no? Tama naman. So para dun sa dimension niya, yung dimension nito para makuha, merong dimension aligned. Select lang natin ito. Ito yung 5 meters. Yan po yung polar coordinates, no? Ngayon applicable itong polar coordinates method, no, sa paggawa ng eksaktong sukat sa polyline at saka dun sa multiline, no? Ngayon ang susunod na method na gagawin natin para makagawa tayo ng eksaktong sukat, pero ito mas madali ito, no? Etong method na ito yung tinatawag na direct distance method, no? Dito sa direct distance method, hindi mo na kailangan mag-type ng at, no? Line uli. Click. Ngayon gusto ko upward muna. O tatype ko na yung direkta, no, yung sukat. Halimbawa, 8 meters, type ko lang yung 8, enter. Ayun, no? So mas madali ito, no, kung straight lang naman yung line. So papunta rito naman, gusto ko 3 meters, type lang natin 3.
enter. Ayun, no? Ngayon, downward naman. Galawin lang natin yung mouse, pababa. Gusto ko 4 meters dyan, pababa, enter. Ayun, no? Papunta rito, gusto ko 2.5 meters, no? Ayun, no? Ngayon gusto kong gawing line nito, pababa, 4 meters. Ayun, na i-close na natin kung gusto na nating i-close. Type lang natin C. Mas madali kung direct distance method, no? Hindi na natin kailangang i-type yung 0, 90, 180, 270, no? Basta galawin lang natin yung mouse kung upward, to the right, to the left, downward, ganun, no? So, para ma-check natin kung tama itong ginawa nating sukat, meron tayong tinatawag na QD, quick dimension, no? Para mabilis, pindutin lang natin ito, tsaka ito. Ayan, no? Enter. Yan yung quick dimension. Ito yan, no? Yung sukat niya. Tama yung ginawa natin. 8, 3, tapos 4, 2.5, 4, ito naman 5, kinlose natin kanina, no? Ayan yung tinatawag na direct distance method, no? Pwede rin naman ito sa polyline, mga boss, no? Kung gusto natin gumawa ng ganitong line na gamit ay polyline, ito kasi line ito, no? Pag line, hiwa-hiwalay yan, no? Ganon din kung multi-line, no? Pwede rin naman itong direct distance method. Subukan natin itong polyline, no? Ito yon, polyline, click. Kung upward, galawin lang natin yung mouse pataas. O kunwari 6 meter, 6, enter. To the right, halimbawa 3 meters, enter. Downward, 2 meters, enter. Ayan, na. So, mas madali ito kaysa dun sa polar coordinates kanina, no? Kung straight lang naman yung line, no? Halimbawa, 3.5 meters, enter. Downward, gusto natin na 4 meters. Ayan, no? I-close na natin. Ito yung polyline, no? Applicable din ito sa multiline, no? So, ayan yung polyline. Ito naman yung line lang, no? Kung lalagyan natin ng eksaktong sukat ito, gaya ng ginawa natin kanina, QD, no? Quick dimension yan, no? Select lang ito, tsaka ito. Ito yan, no? Select lang ito. Ayan, na. So, yung ginawa natin ay tama, no? Yung sukat. Ito yung polyline na nilagyan natin ng dimension using quick dimension, no? Ito yung sukat na ginawa natin. So, direktan nyo nang itatype yung sukat, no? 6, 3, 2, 3.5, tapos 4, yun, kinlose natin, or pwede nyong itype 6.5 meters, no? So, mas madali kung direct distance method. Okay, ayun lang mga boss, no, yung diniscuss natin na paglagay ng eksaktong sukat sa polyline, sa line, at saka sa multiline, no? Ang method is direct distance method at saka yung polar coordinates method, no? Subukan nyo i-practice itong method na ito para makagawa na kayo ng plano, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, no, sa paglagay ng eksaktong sukat, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung like, no? Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.